Alam na ninyo, ang Senado mga kababayan, gustong baratin yung ating mga manggagawa. Ang gustong isulong mga kababayan, 100 pesos lang per day na wage hike. Abang yung inapprove ng Congress, 200 pesos. Okay na sana ito, mga kababayan, sa mga workers natin. So alam na ninyo, mga kababayan, kung sino sa ating mga legislador ang totoong ipinaglalaban ang kapakanan ng ating mga manggagawa. Pati ba naman, sweldo po, wage increase na 200 pesos, pinatay ng mga senador. Yung impeachment case laban kay Sara gustong patayin. Pero buti na lang, may Fantastic Five tayo mga senador. Nakipaglaban mga kababayan at nagtagumpay sa pakikipaglaban. Hindi na ipadismiss yung asunto laban kay Sara Duterte. Hello po mga kababayan, mga manoy, mga manay, mga tugang. Ako po si Dante Maravillas, vlogger, broadcast journalist from Bicol, Albay. O ngayon, pag-usapan muli natin yung mga karumal-dumal na ginagawa ng Senado. Una, yung sa impeachment case laban kay Sara Duterte, gustong i-AGK, gustong patayin yung impeachment case. Ngayon, inakusahan mga kababayan ni House spokesperson, Attorney Princess Abante, ang Senado na pinatay mga kababayan yung 200 pesos wage hike bill. Another controversy mga kababayan. Sabi dito sa balita ng Philippine Daily Inquirer, House spokesperson Abante says Senate killed the 200 pesos wage hike bill. Kita na ninyo? Talagang notorious itong Senado. Nakakahiya, mga kababayan. Kailangan talaga siguro i-abolish na natin itong Senado. Wala nang pakinabang po. Una, yung gustong pumatay, nagbantang pumatay sa ating Pangulo, kay First Lady Lisa at Martin Romualdez, matapos ma-impeach ng Congress, yung kaso gustong i-dismiss, gustong patayin ng mga senador. 18 mga hudas na senador, sabi ni Judas Balasubas, sabi ni Father Flavi Villanueva. Ngayon, ang pinatay, mga kababayan ng mga senador, yung 200 pesos across the board, wage increase para sa ating mga manggagawa. So gusto nilang patayin sa gutom yung ating mga manggagawa. Yan ang sabi po dito ni Attorney Princess Abante. So sabi po ni Attorney Abante, the Senate did not want to convene a bicameral conference committee on the proposed minimum wage hike bills and preferred that their version of the measure be adopted instead. Yung version nila, 100 pesos lang po ang gustong ibigay na increase. Gustong baratin po ng Senado. Kampi sa mga employers talaga ito, sa mga mayayaman. Nakita na ninyo kung sino ang pinagdilingkuran ng Senado? Yung mga workers nga po, na gusto na dito sa 200 pesos, although yung pinopost nila sana, 600 yata o 700 pesos, across the board increase per day. Ang gustong isulong ng Senado mga kababayan, 100 pesos lang. Payag kayo mga manggagawa? Sabi po ni Abante, it seems 100 pesos wage hike niya is too low, napakababa, for the House members' preference. Let us not sugarcoat it. The Senate killed the 200 pesos wage hike bill. Last night was the final session of the 19th Congress. No BICAM, no compromise, no wage hike. And the reason is simple. The Senate does not want to talk. What they want to happen is that we just accept the 100 pesos bill entirely. Why anya? Bakit? Why is the Senate shortchanging the workers? Tanong mga kababayan ni Attorney Abante. Ito, pakinggan natin yung sinabi po ng spokesperson ng Kongreso. Let's not sugarcoat it. The Senate killed the 200 peso wage hike bill. Last night was the final session of the 19th Congress. No BICAM, no compromise, no wage hike. And the reason is simple. Ayaw ng Senado makipag-usap. Ang gusto nila, tanggapin na lang ng tao ang 100 pesos nila. Bakit? Bakit binabarya ng Senado ang mga manggagawa? Tumaas ang kilay ng mga BICAM conferees namin nung tanungin kung ano ang nangyari. They were ready to sit down.
they were ready to defend the 200 peso proposal and fight for labor, only to find out that the Senate had no intention of meeting at all. We were ready to deliberate. We came in good faith. But what the Senate gave us was a take it or leave it ultimatum. Wala silang balak makipag-usap. Ang gusto nila, susunod lang kami sa gusto nila. That's not how democracy works. And that is not how we should serve the people. This was not a reckless proposal. It was a responsible, well-considered measure. But instead of a dialogue, ang binalik sa amin ay tahimik na pagtanggi at pagmamadali. The people deserve accountability. Hindi ito pagkukulang ng Kamara. Ginawa namin ang aming trabaho. Pero ang Senado, iniwan sa ere ang manggagawa. This is not the end. Hindi bariya ang kailangan ng mga manggagawa. Ang kailangan nila, sahod na makatao, sahod na makatarungan. The House stands with labor and we will keep fighting. Alam na ninyo, ang Senado mga kababayan, gustong baratin yung ating mga manggagawa. Ang gustong isulong mga kababayan, 100 pesos lang per day na wage hike. Abang yung inapprove ng Congress, 200 pesos. Okay na sana ito, mga kababayan, sa mga workers natin. So alam na ninyo, mga kababayan, kung sino sa ating mga legislador ang totoong ipinaglalaban ang kapakanan ng ating mga manggagawa. Pati ba naman, sweldo po, wage increase na 200 pesos, pinatay ng mga senador. Yung impeachment case laban kay Sara gustong patayin. Pero buti na lang, may Fantastic Five tayo mga senador. Nakipaglaban mga kababayan at nagtagumpay sa pakikipaglaban. Hindi na ipadismiss yung asunto laban kay Sara Duterte. Kaya sabi ni Congresswoman Jinky Luistro, buhay na niya ang kaso. This shows na tuloy na ang impeachment trial. No one can stop this anymore because jurisdiction has been acquired already by the impeachment court over the person of the respondent. Sa kabila ng mga balakid sa proseso, nanindigan si Representative Luistro na nananatili ang House Prosecution Panel sa kanilang pangako na ituloy ang paglilitis. Di ba? Tuloy ang paglilitis base sa report ng UNTV. Kahit gustong patayin yung impeachment case, hindi sila umobra sa ating mga magigiting na senador. Si Risa Ontiveros, si Coco Pimentel, tapos si Grace po, si Nancy Binay, at saka si Win Gatchalian. The Magnificent Five, mga kababayan ng Senado, laban sa 18 Hudas at Balasubas. Di ba? Ngayon, inuulan sila ng batikos mula sa ating mga constitutional experts. Sabi ng constitutionalist na si Attorney Christian Monsod, grave abuse of discretion ang ginawa ng mga senador. They cannot get away with this. Sabi po niya, ang masaklap na reality mga kababayan, sabi ni Attorney Monsod, 73% ng mga senador niya, ignorante, hindi alam ang konstitusyon. Yan Monsod. Ito ang mga senador may be part of the 70% who do not know the Constitution. 70% hindi pala ng Senado, kundi 70% ng mga mamamayan siguro ang minimin. Parte niya itong mga senador sa 70%, 73% na hindi alam ang Konstitusyon. Matindi. Pero alangan man po si Chis Escudero, na isang brilliant lawyer, hindi alam yung konstitusyon, hindi ka panipaniwala. Ang tingin natin talaga, alam niya kaya lang, sinasadya niya talaga para protektahan ang akusado, si Sara Duterte. Sa kung anong rason, hindi natin alam kung ano ang rason ni Chis Escudero, bakit niya ginagawa at pinahamak niya, pati yung institusyon, nilagay niya sa kahihiyan, pati yung kanyang sarili. Di ba po? Sabi ni Attorney Monsod, one of the framers of the Constitution, ang Senado niya na nag-convene as an impeachment court has no other power except to proceed with the trial. Nag-motion si Bato na i-dismiss yung impeachment case.
Imbes na i-declare ni Chis Escudero bilang presiding officer na out of order yung motion, inayaan niya si Bato. So nagmukhang ignorante, mga kababayan, si Chis Escudero na isang brilliant lawyer po. Kahiya-hiya yung ginawa ni Chis Escudero, mga kababayan, sa Senado. Mas marunong pa si Tito Sen saka si Ping Lacson. Sabi ni Tito Sen, hindi niya yan maari. Hindi niya pwede na mas mataas pa, supreme pa yan ang plenaryo sa konstitusyon. Mas supreme ang konstitusyon kaysa plenaryo ng Senado. You see, mga kababayan? Sabi ni Christian Monsod, well, maybe it's true, right? Because the surveys says 73% of the people have not read or know very little about the Constitution. So, they're probably part of that 73%. May God have mercy on us. You see? Kaawaan-nawaan niya tayo ng ating Panginoong Diyos. Si Bato de la Rosa, sinabi pa na guided kasi daw siya ng Holy Spirit. Baka evil spirit o espiritu ni Kibuloy, humiwalay na siguro. Diba? Sabi ni Monsod, the impeachment trial anya can cross the next Congress despite challenges. However, he also said the issue might also be raised to the Supreme Court. In other words, they want to kill the impeachment. The Constitution is very clear. But they ignore the Constitution. Yan ang totoo niyan, mga kababayan. Wala silang alam. Alagad man si Chis Escudero, hindi niya alam. Or si Alan Peter Cayetano, ignorante sa Constitution. Hindi po maaring ganun. Talagang sinadya nilang i-ignore ang ating Constitution. Di baling magmukha silang moron. Basta kampihan lang si Sara Duterte. Sabi ni Laila de Lima, kakaibang korte ito? Korte ng kababalaghan? Sabi ni Laila de Lima, ano yan? Korte o kulto? Yung korte ng Senado po, naging kulto na ni Sara. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.